Normal na buhay ng isang ina. Dalhin mo ang iyong plato at ibaba mo sa kusina. Huwag mong iwan dyan. Kunin mo yung gamit mo at iakyat mo sa iyong silid. Sa'yo ba yan? Kung may masabi mang di maganda ang iyong kapatid, ay huwag mo nang patulan. Biglang tumalikod ang anak na dalaga at nasabi na lamang ng kanyang ina na, "Teka, kinakausap kita. Nagsasalita pa ako. Nag-toothbrush ka na ba? Kung hindi pa, ay gawin mo na ngayon. Bakit di ka pa natutulog? Bumalik ka na sa iyong silid at matulog ka na. Hindi ka pwedeng manood ng telebisyon sa hapon." At biglang napasabi ang dalaga ng, nanay, wala naman na po akong gagawin kundi manood lang sa telebisyon." Anong ibig mong sabihin? Walang magawa? Pumunta ka sa iyong silid at magbasa ka ng libro. Ibaba mo yung telepono ngayon na at sabihin mo sa iyong kaibigan na tatawagan mo na lang siya mamaya pagkatapos ng iyong mga gawain. Sabihin mo sa kanya. O baka gusto mo ako pa ang magsabi sa iyong kaibigan. Akin na nga. Hello? Kamusta? Hindi, wala siya dito sa bahay. Sasabihin ko na lang sa kanya na tawagan ka kapag nakauwi na siya dito sa bahay. Kumuha ka ng jacket o sweater, kahit ano, basta hindi ka malalamigan. Kaninong sapatos itong naiwan sa harap ng telebisyon? Araw-araw na lang bang ganito? Napakahirap maging ina. Ayusin niyo din itong mga laruan na nakakalat sa sahig. Pagkatapos, pumunta siya sa banyo at kinuha ang anak na batang lalaki sa bathtub. At nakita niya din na may mga laruang nakakalat din sa hagdan. Kunin mo ang mga laruan ng iyong kapatid sa hagdan. Alam mo ba ang maaaring mangyari pag yan ay naapakan nyo at nadulas kayo? Maaaring yan pa ang ikapahamak nating lahat dito. Bilisan mo na at may lakad pa tayo. May nag-aantay sa atin sa labas. At ang ina niya ay napasabi ng, "Magbibilang ako hanggang 10. Pag di ka pa nakapag-ayos, ay iiwanan ka namin." Nagpunta ka ba sa banyo? Hindi ka pa pumunta ng banyo at naligo? Ngayon mo pa talaga gagawin? Kung saan ay wala ng sapat na oras? Galit na turan ng kanyang ina. Ang kanyang anak ay nagdadabog pagka-uwi at ayaw naman sabihin sa kanya kung bakit gano'n na lang siya magdabog. Dahil ba sa napagsabihan siya ng kanyang ina? O may iba pang dahilan? Tinanong siya ng kanyang ina kung anong problema niya. Ano ba ang iyong problema at nagdadabog kang pumasok sa pinto? Itigil mo yung pagdadabog at sabihin mo sa akin ang dahilan. Kung tungkol ito sa paninita ko sa iyo, ay sana naman maintindihan mo kung bakit. Halika rito. At niyakap siya ng kanyang ina at sinabing, "Mahal ko kayong dalawang anak ko. Pasensya ka na kung palagi kitang pinagagalitan. Para rin naman sa inyo iyon, anak." At ang mag-ina ay naging maayos na ulit. Ngunit, dahil nga siya ay isang ina, hindi pa rin niya mapigilan ang paninita sa kanyang anak. "Anak naman, maaari bang ayusin mo ang iyong higaan? At linisin mo na din ang iyong silid? Malaki ka na. Dapat ay obligasyon mo na din na tulungan ako sa simpleng gawain dito sa bahay." Mahirap maging isang ina, lalo't wala kang katuwang sa buhay, kundi ikaw lamang mag-isa. Kinabukasan, "Anak, pakiayos na ang lamesa. Huwag mong sabihin na pati rito ay di mo pa ako susundin. Pati ang upuan ay ayusin mo na rin at kakain na tayo." Habang kumakain ng mag-iina, ay napansin niyang pinaglalaruan ng kanyang anak na batang lalaki ang pagkain. "Anak naman! Grasya yan, dapat ay hindi mo pinaglalaruan. Kainin mo yan at huwag mong paglaruan. At ikaw, kumain ka ng maraming gulay," sabi niya sa kanyang anak na dalaga. "Huwag puro karne lang ang kinakain mo. Ang gulay ay mabuti sa iyong kalusugan." Habang sila ay kumakain, biglang napasagot ang kanyang anak na dalaga ng di maganda. Kaya, nagalit na naman ang kanyang ina. "Tumayo ka dyan at pumunta ka sa iyong silid. Makikipagtalo ka pa sa akin? Sa harap pa talaga ng pagkain? Sige, tignan natin kung hanggang saan yung pagmamaktol mo. Di ka pwedeng lumabas hanggat di ko sinasabi." Ang kanyang ina ay napaluha dahil sa mga salitang binitawan ng kanyang anak. Di niya lubos maisip na sasagutin siya ng kanyang anak ng ganun. Napaisip siya na kung di sana sila iniwan ng ama ng kanyang mga anak, ay meron siyang mga katuwang sa pagpapangaral sa kanyang mga anak.
Lumabas sa silid ang kanyang anak at bigla siyang niyakap nito. Humingi ito ng tawad sa kanyang ina at dahil sa lahat ng kanyang nasabi at pati na rin sa araw-araw na pagmamaktol niya rito. Napangiti ang kanyang ina dahil di niya lubos maisip na magagawang humingi ng tawad na kanyang anak. Naisip niya na di pa rin siya nagkulang sa pangangaral at dahil rito ay naging maayos na ulit sila ng kanyang anak. Bigla niyang hinalikan ng maraming beses ang kanyang anak at sinabi sa anak na, "Kahit araw-araw kitang pinapagalitan, ay mahal na mahal kita, anak ko. Kayo ang kayamanan ko na di matutumbasan ng kahit ano. Masaya ako dahil napalaki ko kayong maayos. Kahit wala na ang inyong ama, kahit anong mangyari, walang makakapaghiwalay sa atin. Lagi niyong ilagay sa puso't isip niyo na mahal ko kayong mga anak ko."